Hello. Good afternoon, everyone. Okay, nandito naman tayo sa ating day 2 sa ating lessons today. No, so, yesterday we discussed yung na-send ko sa inyo na video presentation. We discussed what is industrial arts. No? We also discussed about what are the scope, ano yung mga napapailalim o napapasailalim ng scope ng industrial arts at yung history or industrial arts revolution. Paano ba nag-evolve yung industrial arts o yung mga uh, industry na napapaloob sa industrial arts. Yun yung napag-aral natin yung sa day 1. So uh, uh, I hope everyone was able to see and watch the video because kailangan nyo mapanood yon before you go to the second video that we are about to discuss today. We are now on our day 2 for our discussion on our TLE Industrial Arts subject. Okay, so I hope everybody is ready. So let's start now. Okay, now, name it, no? Ano kaya iyan? No? Ito yung larawan, pinapakita sa larawan. Ano kaya yung pinapakita sa larawan? Meron tayong, tawag natin kung sa Bisaya pa, meron tayong lagari or gabas, no? May mga martilyo, meron tayong, anong tawag dyan? Pliers, no? Meron tayong mga kagamitan. So, yung ano kaya yung nasa larawan? Ano kaya yung pinapakita ng tao dyan? Ano kaya yung trabaho niya? Ano sa tingin ninyo? Yes, very good, no? Siya ay nagkukumpuni at siya ay tinatawag natin na carpintero sa Tagalog or sa English, it's carpentry, no? Ang kanyang ginagawa, it's all about carpentry or carpintero. Yes, very good. Tama po kayo. Next. Yan, ano kaya? No? Isang babae, meron siyang chine-check, merong mga naka-on, naka-switch off, merong voltage na sign. Ano kaya yan? Very good. Yan ay yung taong yan ay nagtatrabaho bilang isang electrician. Tama, yung pagkukumpuni ng mga kuryente. So isa din yan isa sa mga pinakadelikado na trabaho. No? Subalit kapag ikaw ay may sapat na kaalaman sa ganyang klase ng trabaho, malamang sa malamang alam mo at magiging alam mo lahat yung mga gawain na ganyan. Magiging expert, no? Expert ka. Yan. So malaki yung pasasalamat natin sa mga taong ito, lalong-lalo na yung mga electricians kasi sa bawat tahanan, kinakailangan talaga ang isang electrician para siya yung mamamahala sa ating elektrisidad, no? Na dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng mga ilaw, nagkaroon tayo ng mga electric fan, no? Lahat ng mga kagamitan na kinakailangan ng elektrisidad. So, yan. So, sila ay mga electricians. Yan. Next. Yan. Okay, sa lahat ng mga classmate natin na mga merong sasakyan, sa lahat ng mga parents or mga kamag-anak na merong sasakyan, yan. So, tayo o yung mga kamag-anak natin na mga merong sasakyan, nangangailangan din sila ng mga taong magkukumpuni sa mga sasakyan. Kaya ito sila, no? Kita natin. Yan. So, isa din yan sa may mga pinakamahalagang gawain. Yung pagiging, tanawag natin sa kanila ay automotive technicians or tinatawag natin mga mekaniko, no, sa Tagalog. Okay. Kapag sinabi natin automotive, yan ay patungkol sa mga sasakyan o mga kagamitang tumatakbo. Okay. Next. Okay. What are the areas in industrial arts? Ano yung mga area o ang mga lugar, no, na nasasakop ng industrial arts? So kanina nakita natin sa mga larawan, meron tayong carpentry, meron tayong electricians, meron tayong mekaniko or automobile technicians, no? Isa lang yung tatlo sa mga maraming areas ng industrial arts. Ngayon, tatalakayin natin sa araw na ito ang areas ng industrial arts. Okay? Mga lugar. Okay, number 1. Basahin muna natin.
Industrial arts allow students to acquire insights into various technical and trade areas. Lab or shop classes are not designed to turn out tradespeople or technicians, but to acquaint students with multiple occupations requiring mental and manual skills. Industrial art class experiences will have carryover value later in life, in job situations, in consumer knowledge, or possibly in home maintenance. So vocational building trades allow students to explore 20 areas of apprenticeship training for those who would like to in construction as a career. Craftsmanship is not dead. It must be taught and honored. So, industrial arts, sabi dito, sabi nila, no? So, yung mga mag-aaral, kinakailangan tinuturoan natin or binibigyan natin sila ng mga sapat na kaalaman sa trade or sa mga technical na mga gawain kagaya ng mga pagmemekaniko, pag-aayos ng sasakyan, pagkakarpentero, at yung aayos ng mga kuryente. Hindi lamang natin sila binibigyan ng kaalaman, kundi binibigyan din natin sila ng technical na assistance para naman magkaroon sila ng konting kaalaman sa mga bagay na yan. Kasi kahit hindi sila mag-pursue as engineer, hindi sila magiging inhenyero, hindi sila magiging electrician, at least meron silang kaalaman na pwede nilang gawin sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Instead na mag-hire sila ng mga taong mag-aayos ng kanilang mga sasakyan, meron yung mga asawa nila, yung mga anak nila, meron silang konting kaalaman sa pag-aayos. So mas makasave kayo kaysa sa mga magbabayad ka ng medyo mahal para lamang sa pagsasaayos o pagkukumpuni ng mga nasisira nating mga sasakyan. Yun ang ginaturo ng industrial arts. No? Ngayon, yung mga ibang estudyante, kaya sila pumupunta sa mga vocational schools. Kasi, para maging malawak para kanilang mga matutunan. No? Binibigyan sila ng mga pagkakataon na makapag-aral at malaman nila kasi pwede nilang yang magamit lalong-lalo na sa kanilang pangkabuhayan. Kaya nga, 'di ba, nakikita natin sa mga daan, meron tayong makikitang mga mekaniko, meron tayong nakikitang mga vulcanizing shop, no? Kahit ganyan lang yung panghanap buhay nila, pero malaking tulong na yan sa kanilang pamilya kasi nagkakaroon sila ng pagkain sa pagkainan because of that skills, no? Of that skills under industrial arts. Okay? So, yan yung gustong ibig sabihin ng mga salitang yan. Okay, next. Now, sa areas, no, industrial arts strand under the technical vocational livelihood track provides students with the necessary knowledge and skills for employment. These include technical and manual skills. No, sabi dito, sa industrial arts, sa ilalim ng TechVoc or Technical Vocational Livelihood Track, TVL track, no? Dito na binibigyan ang mga mag-aaral ng sapat na kaalaman at ng kanang kagalingan na pwede nilang gamitin sa pagtatrabaho or sa kanilang employment. Ano ang mga skills na to? Number 1, construction sector, no? Yan, set natin. Construction sector. So sa ilalim ng constructor or construction sector, yan. Merong mga, yan, natin. Okay. So number 1, meron tayong construction painting. Okay. Sa ilalim ng construction sector, ang pwede magiging trabaho, number 1, construction painting. Okay, pwede ikaw ang magpipinta ng mga struktura ng mga building, no? So ang trabahong yan ay tinatawag natin construction painting. No? Malaki din ang pwedeng kikitain diyan kapag ikaw ay magiging construction painter. Okay, next. We have furniture making. So ano yan? Paggagawa ng mga furniture. Kagaya ng mga sofa, kagaya ng mga upuan, mga mesa, at iba't iba pa. No? So furniture making. Again, nasa ilalim pa rin yan ng construction sector. Okay, very good. Next. Okay, carpentry, pangatlo. Itong carpentry o pagkukumpuni, paggagawa ng mga mesa, maliliit na mga upuan, kukumpuni ng mga nasisira nating mga bubong, no? Yan, carpentry. Again, nasa ilalim pa rin yan ng tinatawag nating construction
sector. Ano yung una kanina? We have construction painting. Pangalawa, meron tayong, ano yun siya? Ah, ano yung sa pangalawa? Meron tayong construction painting, furniture making. At yung pangatlo, meron tayong carpentry. Ano kaya yung pang-apat? Tingnan natin baka may pang-apat. Okay, masonry. Okay, yung masonry naman, yan, no? Paglalagay ng mga semento, paglalagay ng mga bricks, yan, o yan, itatawag natin masonry, no? So ano na, meron tayong apat na. Again, yung una, meron tayong construction painting, furniture making, carpentry, at meron din tayong narong pang-apat is masonry. Very good. No? Okay. Now, next, we have tile setting. Yung tile setting, sila yung mga naglalagay ng mga tiles sa ating mga bahay, sa ating mga CR. Yan. So, under pa rin yan ng construction sector. Okay, next, we have plumbing. So, plumbing, pag-aayos ng ating mga daanan ng tubig. No, mga sira nating mga gripo, sira nating mga lababo, lavatory, yung mga sira nating mga daanan ng tubig, ng mga tubo. So, yan din under ng construction sector, yung plumbing. Again, ano yung una natin? Meron tayong, ano yon? Yes, very good. Construction painting. Yung pangalawa, ano? Very good. Meron tayong furniture making. And then pangatlo, anong meron tayo? Yes, carpentry. Very good. No? Okay, yes. Yung pang-apat, anong meron tayo sa ano yung pang-apat natin? Tile setting. Yan, no? Tile setting. And then meron tayong plumbing. Yan, sila. May isa pa pala nakalimutan ko, no? Yan. Masonry. Yan pala, masonry. Okay, next. So, mayroon tayong anim. No. Next, under naman sa electrical and electronic sector. So, electrical, ibig sabihin ito ay may kinalaman sa kuryente. Electrical and electronic sector. Okay? Intindihan. Now, okay, ito. Sa ilalim ng electrical and electronic sector, meron tayong electrical installation and maintenance. Sila yung mga nag-aayos, no? Nag-i-install halimbawa, mayroon kang bagong tahanan and gusto mong lagyan ng kuryente. So ang taong dapat nating tawagan o taong dapat na makatulong sa atin ay yung mga electricians na tinatawag nating electrical installation and maintenance. Yun. Yung mga taga-sukil ko, yung sa halimbawa dito sa atin. Yan sila. No, next. We have electric power distribution line construction. Yan. No? Hindi makakarating dito sa ating lugar ang kuryente kung walang mga electric power and distribution line constructor or construction. No? Sila yung mga taong gumagawa niyan. So magpasalamat tayo sa kanila kasi nakarating dito sa isa tayo sa may pinaka mga malalayong, we are in the farthest area sa Sultan Kudarat and we are thankful that we have electric power distribution line construction because we were able to experience the electrification in our area. Okay? Very good. So anong una? Meron tayo under sa electrical and electronic sector. We have electrical installation and maintenance. And pangalawa, we have electric power distribution line construction. Okay, very good. Next, ano yan? Okay, pang-apat, we have transmission line installation and maintenance. Yan, okay? Ano naman kanilang ginagawa? Yan. So, yung mga linya na kinakailangang ayusin, i-install, halimbawa yung mga telephone natin, yung mga internet natin, okay, nangangailangan yan ng mga transmission line installator and maintenance. Sila yung tinatawag natin. Yan. So, again, we have pangatlo, transmission line, installation, and maintenance. Okay, very good. Then, pang-apat, we have electronic products assembly and servicing. Yan, electronic, kapag sinabi ng electronics, so yung mga maliliit na mga parts, no? Halimbawa, anong mga computer, yung mga nag-aayos ng mga chips sa computer, sa laptop, sa printer, maging sa mga
wall clock natin, so makukonsider natin sila as mga electronic products assembly and servicing. Minsan nga, di ba? Kapag sira yung cellphone natin, pumupunta tayo sa electrician para paayusin natin. No? Yan. So, sila again ay under sila sa electrical sector, no? And maintenance. Okay. Next, we have mechatronic servicing. Ano naman itong mechatronic servicing? Yan. So, mechatronic servicing, yan, nandyan yung mga nagkukumpuni ng ating mga computer, mga PC natin. No, nandyan yung mga call center natin na sila yung tinatawagan kapag may mga nasisirang mga bagay at kanila naman itong pino-forward sa dapat na mag-ayos. No, halimbawa, tumatawag ka sa PLDT kasi may sira yung linya ng iyong telepono. So, yung mga services natin or mga customer service, natatanggap nila ang mga tawag, pagkatapos nire-record nila at pagkatapos niyan, pino-forward nila doon sa mga sa PLDT ng mga technicians para puntahan naman tayo sa ating tahanan para ayusin yung problema sa ating telepono. So, ang tawag sa kanila again ay mechatronics servicing. Okay, next. Okay, so we have now number 3. So, ano yung una? We have construction sector. Ano? Next, we have, meron tayong electrical and servicing and maintenance. No? Next, pangatlo, we have heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration. Now, kapag sinabi natin heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, ito naman ay mga patungkol sa, okay, number 1, patungkol sa domestic refrigeration and air conditioning, no? Domestic refrigeration and air conditioning services. Okay, so ito naman sila, okay, yan, ito naman sila ay mga taong nag-aayos ng ating mga refrigerator. No, minsan kapag hindi na gumagana ang ating mga refrigerator, tumatawag tayo ng mga services, no, mga taong nagpo-provide ng services sa pag-aayos ng ating mga refrigerator, no? We also have yung air conditioning, no? Minsan tawag natin sa kanila is rack technician kasi refrigeration and air conditioning technician so sa kanila, no? Yan. Kaya under sa heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration, we have domestic refrigeration and air conditioning servicing. Okay. Yan, nag-aayos ng aircon, nag-aayos ng ref natin. Yan sila. Next, we have, okay, now, under naman sa metals and engineering sector. Oh, ito yung pang-apat, metals and engineering sector. Okay. Ano naman kaya ito sila, no? Tingnan natin. Alamin natin. Okay, now, number 1, we have gas metal arc welding. So, ibig sabihin, ito yung silang gumagawa ng mga nagwi-welding, no? Gamit yung gas. Yan, tingnan natin sa larawan. Yan. Okay, nakikita nyo? So, di ba, kaya sa mga gawaing arc welding, kailangan talagang meron kang protection sa iyong mata at maging sa iyong buong katawan kasi delikado yan, no? Pwede kang mamatay dyan. Okay, so yan yung gawain sa under sa gas metal arc welding. Next, we have the cast tungsten technician. Yan, yan. Oh. So, halimbawa niyan, yung mga gumagamit ng mga torch. Yan. So, di ba minsan may mga napuputol na mga bakal? Yan. So, gas tungsten, sila yung nagkukumpuni para madugtong yung mga bakal na yan. Okay, tawag yan is gas tungsten welding or installation. Okay. Next. Okay, we have shielded metal arc welding. Okay, shielded metal arc welding, ito naman ay ang gawain na kung saan yan, gumagawa ng mga metal na mesa, minsan nga yung iba gumagawa ng mga door, nagawa sa metal, yung mga nagwi-welding. Yan, tawag natin sa kanila is shielded metal arc welding. Yan. So I hope
nakikita nyo sa video na ito, yung mga gawain under sa metals and engineering sectors. Okay, let's see, mayroon tayong number 5. Ito naman, automotives and land transportation sector. So ito yung mga trabaho sa ilalim ng automotives and land transportation sector. Number 1, automotive servicing, yung mga nag-aayos ng ating mga sasakyan. Mga sira sa sasakyan, nag-i-inspect, nag-maintain ng sasakyan natin. Ang tawag sa kanila ay, again, anong tawag? Very good. Tama po kayo. Yan ay automotive servicing. Next. Next naman, motorcycle and small engine servicing. Okay? Ano naman itong mga motorcycle and small engine? Yan, no? Sila, nag-aayos ng mga motorcycle, no? May mga sira sa ating mga motor. So kahapon nga nagpaayos ako ng aking motorsiklo kasi medyo may nasira na yung yung metal brake niya, no? So, in-advise ako na kailangang palitan. Yun, nagpa-change oil din ako ng aking motor kahapon. So, ang mga taong yon, sila ay nasa ilalim ng motorcycle and small engine servicing. Yan. Yan. So, akalain mo, ilang oras lang, kumikita na sila ng 300 pesos. No? Yan. So, may pera talaga. Mas maganda yung mga ganito kasi talagang mabubuhay yung pamilya nyo kapag meron kang skills, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagpunta sa abroad. No? Talagang mahahire ka kaagad kasi meron kang skills, lalong-lalo na sa mga tawag natin na automobile servicing. Yan. Okay, let's go next. Driving. Okay, so alam niyo naman, no, sa automotive again, automobile, so nasa ilalim yung pagda-drive. So, sino yung may mga yung parents dito na nag-drive ng mga motorcycle o tricycle? Sino? Okay, meron tayo dito. Okay, very good, no? So, napapakinabangan din 'yan ang skills natin sa pagmamaneho. Okay? Next. Okay, now. Okay, so again, tingnan natin ano yung mga sector na nasa ilalim ng industrial arts. Number 1, meron tayong, yes, very good, construction sector. Pangalawa, meron, ano yung pangalawa natin? Meron tayong electrical installation and maintenance. Yan, pangalawa. Pangatlo, anong meron tayo? Okay, meron tayong domestic refrigeration and air conditioning services. Yan, meron tayo yan, ng mga air conditioning, yung sa mga refrigerations. Okay, and meron naman tayong metals and engineering services. Pang-apat natin. And lastly, we have automobile servicing. Pag-aayos ng mga and transportation services. Yan. Okay. Nasabi dito, finishing a course in the industrial arts strand can give you requisites for certificates of competency and national certificates on each subject if you pass the assessments from TESDA. Earning these certificates is essential, especially when looking for career opportunities in the electronics and trade industries. Now, so kapag nagkaroon kayo ng mga skills, nang inassess kayo, tiningnan, chinek, magaling ito siya, okay. So, bibigyan daw kayo ng certificates of competency. Ito yung nagpapatunay na ikaw ay may kaalaman, may skills sa ganyang klase na gawain. Kapag binigyan ka naman ng NC or tinatawag natin national certificates, so mas maganda rin yan. Kasi pwede mo yung gawing credentials para makapagtrabaho sa mas mataas na sweldo kasi may skills ka. Okay, so dapat kung mayroon kayong mga skills at ma-assess kayo, siguraduhin ninyo mayroon kayong mga certificates of competency and tinatawag nating national certificates. Okay, very good. Okay, next. Now, the future me. Okay, ito yung isa nating quiz. So, I hope everybody makinig dito, no? The future me. So, direction, choose from the list of job opportunities that you wish to be aligned to your skills in the future. Okay, pumili daw kayo ng mga
posibleng mga trabaho or opportunity na pwede ninyong ma-align sa inyong skills ninyo, no? Ano ka ba? Gusto mo maging mason o yung mga construct ng mga buildings, ng mga bahay? Or gusto mo maging shield and metal arc welder? Okay? Yan. Gusto mo aircon technician? Yan, no? Okay, gusto mong maging wiring electrician? Pag-aayos ng mga wire. Or gusto mo maging tile setter? O pag-aayos ng tile o pag-install ng mga tile. Okay? Okay, so yon. So again, i-check ko sa inyong mga ilagay sa inyong notebook, no? Tapos picturean niyo yung notebook niyo at i-send niyo sa akin sa GC, lagyan ng inyong pangalan kung ano yung gusto niyo maging in the future. Pumili kayo doon sa mga binigay ko kanina, no? Bakit? And then ilagay niyo doon yung reason kung bakit yun ang gusto ninyo, no? Sa baba, halimbawa, gusto mong maging tile setter. Okay, sulat nyo, tile setter. Okay. Halimbawa, ito yung notebook, no? Gusto mong maging tile setter. Okay. Bakit? Okay, kasi gusto ko maging maganda ang mga tahanan ng mga nasa aming komunidad. Gusto ko na maging maganda ang mga sahig ng aking mga kapitbahay. Yan, no? Tapos ipakita nyo kaagad sa akin yan. Lista nyo dyan. Ipakita nyo. That is your activity worksheet 1. Okay? Now, so are you fascinated by using different tools to assemble things? Kayo ba ay nagkakaroon ng fascination or yung parang hilig kapag makakita ganin mo og martilyo, pukpok dayon, no? Kapag makakita ganin mo og kanang flyers, kuan dayon, no? So, ang iba sa inyo meron ba? I hope, no? Meron din. Alam ko naman na talagang meron naman sa inyo ang mahilig sa mga ganyan, no? No, again, sabon mga flyers, yan, no? Okay, so may mga flyers. Yan, next. Okay? Do you dream of becoming an inventor someday? Gusto niyo bang maging isang inventor, no? Dito na sa ating school, may mga magagaling talaga. So, hindi talaga natin masabi, baka in the near future, magkakaroon tayo ng mga inventor. Very good. May mga magagaling. I believe that. Okay, next. So, the industrial arts strand can help you reach that dream, but what is it all about? And how can you benefit from it? Okay? So, industrial arts strand, talagang may iba natutupad ang kanilang mga pangarap dahil sa kanilang mga skills sa industrial arts. Kagaya ng, meron akong kaklase ngayon, no? Dati talagang mahina siya. Pero ngayon, nandun na sa Australia. Papunta pa siya ng Australia. Nandun siya ngayon sa Middle East. Ang trabaho niya ay pagiging electronics technician. Magaling na siya masyado. At malaki na yung sinisweldo niya. No? So I hope everybody also have that dream, no? Para naman makatulong sa pamilya. Pwede kung magaling na kayong mag-drive, pwede kayong pumunta sa ibang bansa at doon mag-apply ka ng mga driver kasi maraming nangangailangan sa inyo. Okay? Okay, no? So, brochure making, hindi natin ano na yan. Okay, so again, so that is our lesson for today. So, magkaroon muna tayo ng konting recap. Okay, sa industrial arts, ano yung mga areas ng industrial arts na meron tayo? Number 1, meron tayong construction sector, meron naman tayong electrical installation and maintenance, meron tayong domestic refrigeration and air conditioning services, meron tayong metals and engineering sectors, and also yan, na metals and engineering sectors, meron tayong 5. Okay? So, yun yung mga iba't ibang sector sa ilalim ng industrial arts. So, sa ilalim naman ng mga sektor na yun, iba't ibang pwedeng magiging trabaho natin. Yung nabanggit ko kanina, sa construction, pwede tayong maging tile setter. Doon naman sa refrigeration, pwede tayong mag-ayos ng mga ref, mga aircon. Malaki ang bayad din yan.
no? Yun naman tayo sa electrical installation. O, kapag may mga gustong magpakabit ng mga kuryente, okay, yan. Pwede kayong tawagin sa mga ganyan. So, no, talagang napakalawak ng kanyang scope na pwede nating pwede nating i-explore para mas maging magaling pa din tayo at magkaroon tayo ng skills doon. Okay? So, I hope everybody magkaroon ng kaalaman tungkol sa in areas of industrial arts, no? So that is our second lesson for this quarter. That is our second module for this session. So tomorrow naman, so magkaroon tayo ng third session natin, no, for our module. So tingnan at talagang panoorin ang mga video natin. So I hope everyone is nakaintindi at may naintindihan sa araw na ito. Mayroon tayong mga takeaways. Okay? So yeah, that's it for today. So makikita-kita naman tayo bukas. So I hope everybody. And by the way, pwede niyong isulat yung mga yung mga definitions. Pwede niyong i-stop muna yung video at isulat yung mga definitions para hindi naman kayo para pagbalik ng klase natin after ma-lift yung suspension and modular modality natin. So i-check ko yung mga notebook ninyo. Lahat kayo i-check ko and then magbigay ako ng grades for you for that. Okay? So I hope naintindihan lahat. So this coming Friday or Friday morning, I will send a link for your quiz. So I hope hanggang Thursday magkaroon tayo ng lesson and Friday will be our quiz, first quiz for the fourth quarter. So that's it for today and I hope you are okay and good luck and I hope you are always safe. Bye-bye for today.